Pagkatapos agad na tumayo si President Ju at nagsaad na ang bagay daw tungkol sa magulang, ay ang mundo sa mga daliri nila ay ang simbolo ng kanilang pagiging magulang, ang pagprotekta sa pamilya ay ang gawain ng kahit sinong pamilya kahit ano pa ang maidudulot nito, kaya sila tinawag bilang ang head ng kanilang pamilya. Seryoso rin itong tinanong si Minji na kung may naaalala na ba daw ito na isang bagay, at kung gumaling na ba daw ang alaala nito. Sinagot naman ito ni Minji na hindi pa daw. Nagsaad naman si President Ju na kung ganun daw ay may isa pa siyang katanungan dito. Ito ay patungkol sa kanyang anak na gusto siyang patayin kaya ano daw ang kanyang magandang gawin para dito. Pinagpawisan naman si Minji nang marinig niya ito habang tinitignan niya si President Ju nang may takot. Pagkatapos nagsaad si President Ju sa kanya na kung nagulat ba daw ito dahil hanggang kailan daw siya nito lulukuhin sa pamamagitan ng pagpapanggap nito na nawala ang kanyang memorya. Nagulat naman si Minji sa sinabi nito dahil hindi ito makapaniwala na alam pala ni President Ju na hindi talaga nawala ang kanyang memorya at nagpapanggap lang siya dito, kaya tinanong niya ito nang may takot sa mukha na kung kailan pa daw nito nalaman ang kanyang pagpapanggap. Sinagot naman ito ni President Ju at sinabihan nito na mula umpisa pa daw simula nung sumakay daw siya sa sasakyan, at alam niya rin daw na nagpapanggap lang daw itong natutulog sa loob ng sasakyan. Pero naiisip niya daw na dahil kaibigan nito si Harry, at sa pagpapanggap nito ay hindi niya akalain na marami itong nalalaman. Kaya agad na nitong tinawag si Team Leader Han, at sinabihan na ito na daw ang bahala kay Minji. Pahabol rin itong sabi na huwag daw niya itong masyadong saktan dahil kaibigan daw ito ng kanyang anak. Sa sinabi naman nito ay natakot si Minji habang nagmamakaawa na maghintay daw ang mga ito, dahil nagkamali daw siya. Ngunit meron namang kinuha si Team Leader Han mula sa loob ng kanyang damit, at ito pala ay isang injection. Nang makita rin ito ni Minji ay agad itong natamba sa lapag dahil sa takot, nagmamakaawa rin itong sabi na iligtas daw siya. Bamulong naman si President Ju na malamang daw na maawa rin daw ang kanyang anak na si Harry dito. Dahil kahit gaano pa daw kalakas ng kanyang anak sa labas ay pagdating naman daw sa loob ng kanilang bahay ay napaka-marupok nito. Nang mahawakan si Minji ni Team Leader Han ay nagpupumiglas ito habang umiiyak sa takot, kaya napatawag na lang siya sa kanyang tatay. Sa ginawa rin na pagpupumiglas nito ay nagalit si Team Leader Han kaya sinabihan niya ito na huwag na daw itong gumalaw pa. Pagkatapos ay agad na rin na naiturok ni Team Leader Han sa kanya ang dala-dala nitong injection, kaya napaiyak na lang ito, habang tinatawag ang kanyang tatay, habang pumapatak ang luha nito sa sahig. Naramdaman naman ni President Ju ang pagpatak ng luha nito sa sahig at kasabay na nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam. Kaya nagtataka ito sa kanyang isipan na kung ano daw ang kanyang naramdaman ngayon lang. Sa kabilang banda sa grupo ni Director Kang ay nagsaad ito na kung sa lugar ba daw na ito ay matatagpuan ang hinahanap nila. Nagsalita naman ang tauhan nito na nasa likuran na andito daw ang anak ng may code na 66 sa lokasyon daw na ito. Nagsalita rin ang driver nito na ilang ulit na daw niyang pinindot ang doorbell pero wala daw sumagot dito. Tinanong naman ito ni Director Kang na kung ano daw ang ibig sabihin nito. Sinabihan niya rin ito ng galit na kung bibisita ba daw ito sa lugar na ito dahil bakit kailangan pa nitong mag-doorbell, minura niya rin ito sa galit at sinabihan na pumasok na daw ito sa loob. Agad-agad naman nitong sinunod ang utos nito, at kaagad na pumasok sa pamamagitan ng pagsira sa gate nito. Matagumpay naman ang mga ito na nakapasok, sa pagpasok rin ng mga ito ay nagulat ang mga taong nakabantay dito dahil na rin sa pagsira nila sa gate. Galit na galit rin na sabi ng dalawa sa mga ito na kung sino daw ang mga ito dahil ang lugar daw na ito ay isang pribado. Ngunit bigla naman itong napatahimik sa kanyang pagsasalita habang pinagpawisan, dahil nakita nito si Director Kang, nagsalita rin si Director Kang na wala daw siyang pakialam kung pribado ang lugar na ito dahil galing daw siya sa gobyerno. Kaya matapang nitong sinabihan ng mga ito na kung may problema ba daw sila dito. Bago pa man makarating sila Director Kang kung nasaan sila Minji at President Ju, ay tiningnan muna ng tauhan nito ang kaganapan kung saan pumunta ang ating bida, pagkatapos nakita rin ito ang paghahabulan ng ating bida at Sangman. Nakita rin ito si Minji at nagsaad na baka ito daw ang anak ng may code na 66. Nakita rin ito ang kaganapan nung makasakay na si Minji sa sasakyan ni Director Kang. Pati rin sila Song Hanso at ang ating bida na nakasakay sa motorsiklo. Saad pa ni Director Kang sa kanyang tauhan na samuri sa mga CCTV na kung ano daw ang gustong sabihin nito,
Nagsaad naman ito na ang nakita daw niyang batang babae ay parang anak ng may code na 66 na hinahanap nila. Nagalit naman si Director Kang sa sinabi nito na kung gumagawa ba daw ito ng pelikula dahil nag-aalangan pa daw ito sa impormasyon na nakuha nito, kaya sinabihan na lang niya ito na ayusin daw nito ang ginagawa nito. Saad rin ni Director Kang na hanapin daw muna nila sa ngayon ang anak ng ating bida, dahil hinahanap rin daw ito ng ating bida, at mas mabuti na sila daw muna ang makahanap nito. Sa kasalukuyan nagsaad si Director Kang na andito daw sila dahil may hinahanap sila na isang babae, at huwag daw ang mga ito na sabihin na wala ito dito dahil nakita daw nila ito sa pamamagitan ng tracking device na andito ito. Mariin rin na sinabihan ni Director Kang ang mga ito na galing sila sa National Special Mission of Bureau kaya huwag na daw ang mga ito na gumawa ng masama. Habang nagkakagulo ang mga ito sa labas, si President Ju naman ay tiningnan lang ang mga ito mula sa itaas, at kasabay na napangiti na parang inaasahan na niya ito. Pagkatapos ay agad nang pinasok nila Director Kang ang villa, habang sinasabi na huwag daw ang mga ito nagagalaw, dahil kung gagalaw daw ang mga ito ay kaagad nila itong babarilin. Sa pagpasok nga rin ng mga ito ay kaagad nilang nakita si President Ju na nakaupo lang na parang hinihintay lang sila nito. Tinanong rin ni Director Kang ito na kung ito ba daw si Ju Kang-chan ang presidente ng Juyong Construction. Sa tanong naman nito ay sinagot naman kaagad ni President Ju na siya nga daw yun, kasabay na tinanong pabalik si Director Kang na kung sino naman daw ito. Sa tanong naman nito ay agad na pinakita ni Director Kang ang kanyang ID, habang sinasabi na nagpunta daw sila dito para sa isang National Special Mission of Bureau, dahil may titingnan daw sila dito na isang bagay. Nagsaad naman si President Ju na kung ano daw ang sinasabi nitong titingnan na isang bagay, ngunit nagsaad lang naman si Director Kang na kailangan daw nilang imbestigahan ang lugar na ito. Dahil may hinahanap daw silang isang suspect, at ang anak daw ng suspect ay andito sa lugar na ito. Kaya kailangan daw nilang hanapin ito dito kahit meron man silang makita o wala, habang magsisindi na nga rin sana si Director Kang ng sigarilyo, ay kaagad na itong hinawakan ni President Ju. Pagkatapos nagsaad na ayos lang daw sa kanya na pumunta ito dito sa gusto nito at sa pagsipa nito sa kanilang pinto sa pagbukas. Pero gaya daw ng nakikita nito ay ayaw niya daw sa sigarilyo, kaya mariin itong sinabihan si Director Kang na dapat may kaunti daw itong paggalang. Kasabay rin niya itong nilapitan at tinanong si Director Kang na kung galing daw ito sa National Special Mission of Bureau ay ano daw ang eksaktong posisyon nito, ito ba daw ay isang Chief Director or Vice Minister. Sa sinabi naman nito ay kaagad na nagalit si Director Kang kaya sinabihan niya si President Ju na kung ano daw ang tinitingnan nito. At bakit napakakalmado pa rin daw nito kahit nanggaling siya sa Special Mission of Bureau, o kung may bumabagabag lang ba daw dito. Ngunit sa sinabi naman ni Director Kang dito ay tumahimik lang ito. Kasabay na nagsaad ang kanyang tauhan na wala daw kahit ano sa itaas, at sinabihan nito si Director Kang na ano daw ang kanyang gagawin. Ngunit nagsaad lang naman si Director Kang na paparating na daw sila. Sa kabilang banda makikita natin ang isang grupo na naglalakad na parang ito ang sinasabi ni Director Kang na paparating. Pagkatapos tinawag ni Director Kang si President Ju, at sinabihan na parang may alam daw ito sa Special Mission of Bureau, pero narinig na ba daw nito ang patungkol sa isang grupo na tinatawag na Six Gold of Stars. At kung hindi daw nito narinig ang patungkol sa mga ito, ay sasabihin niya daw dito. Ang grupo daw na ito ay ang tanging nakatungtong lang daw sa itaas ng National Special Mission of Bureau. At ang grupo rin daw na ito ang papunta sa lugar na ito. Kaya alam ba daw nito ang ibig sabihin niya? Kung hindi naman daw nito alam ang ibig sabihin niya, ito daw ay ang katapusan ni President Ju. Kaya kung ano daw ang tinatago nito ay makikita niya daw ito galing sa A hanggang Z. Kaya itatak daw nito ang sinabi niya sa utak nito, dahil sa oras daw na ito ay ang katapusan niya. Sa kabilang banda naman napahinto ang sinasabing grupo ni Director Kang na 6 na gold stars. Pagkatapos nagsaad ang may takip sa mata na kung anong klaseng lugar daw ang napuntahan nila dahil napapaligiran daw ito ng bundok. Sa harapan rin ng mga ito ay ang nakatayo na si Chief Han o ang planning director ni President Ju. Napansin naman ng mga ito ang ginawang pagharang nito sa daan, kaya nagsaad ang may takip ang isang mata na ano daw ang ibig sabihin nitong pagharang sa kanila. Kaya tinawag na niya si Chief Han habang nakatayo, at mayabang na sinabihan na huwag daw itong parang-harang sa daan at umalis daw ito. Kung ayaw naman daw nitong umalis ay siya na daw mismo ang magpapaalis dito,
kaya kasabay na itong mabilis na naglakad papunta sa kinatatayuan ni Chief Han. Ngunit nang makarating na ito sa harapan ni Chief Han ay agad itong tumilapon dahil sa suntok ni Chief Han, kaya nawalan kaagad ito ng malay habang ang ibang ngipin nito ay nawala na. Nagulat naman ang kasamahan niya dahil sa nangyari sa kanya, kaya agad-agad na rin ang isa sa kasamahan nito ang sumunod na umatake. Ngunit gaya ng nauna ay kaagad itong nakatikim ng malakas na suntok kay Chief Han, kaya tumilapon rin ito. Humingi rin ng tawad si Chief Han sa mga ito dahil ang lugar daw na ito ay isang pribado. At sinabihan daw siya ng presidente na huwag magpapasok kahit sino, sa sinabi naman ni Chief Han sa mga ito ay nagalit ang parang leader ng mga ito. Habang sa kabilang banda naman ay mayabang na sinasabihan ni Director Kang si President Ju na paparating na daw ang warrant nito kaya maghintay lang daw ito. Tinakot niya rin si President Ju na ang issue daw na ito ay napakalaking bagay sa kanya. Nagsalita naman si President Ju patungkol sa sinabi nito sa kanya, at nagsaad na nakakamangha daw si Director Kang dahil pumunta daw ito dito na walang dalang warrant. Sinagot naman ito ni Director Kang na hindi na daw kailangan yon dahil hindi siya natatakot sa mga ito. Habang nagsasalita si Director Kang ay biglang bumukas ang pintuan sa likuran nito, sa pagbukas rin nito ay kasabay na pumasok ang leader ng 6 Gold of Stars. Kaya nang makita ito ni Director Kang ay kaagad na niya itong tinawag. Ngunit bigla naman itong napahinto habang pinagpawisan sa takot dahil sa kanyang nakita. Makikita naman natin dito kung ano ang nakita ni Director Kang. Ito ay ang leader ng 6 Gold of Stars ay bumagsak sa lapag dahil wala na pala itong malay nang makarating ito dito dahil hinawakan lang ito ni Chief Han. Kaya nang maintindihan na niya kung ano ang nangyari ay napamura ito at napasabi na lang siya na kung ano daw ang nangyari sa grupo ng 6 Gold of Stars. Sa sinabi nito ay makikita natin dito ang mga nakahandusay na katawan ng miyembro ng 6 Gold of Stars. Nagsalita na rin si President Ju at sinabihan si Director Kang na ano daw ang sinasabi nito kanina na hindi ito natatakot sa kanila, at kung hindi daw ito natatakot ay mas lalo na daw siya. Sa kabilang banda rin kung nasaan ang villa nila President Ju, ay pinagmamasdan lang pala ni Song Hanso at ang bida ang mga ito. Saad pa ni Song Hanso na dahil natalo na daw ang grupo ni Director Kang at sa paghahanap ng nga ito kay Minji, ay ang ibig sabihin lang daw nito ay andito si Minji. Kaya tinanong na ni Song Hanso ang ating bida na kung ano daw ang gagawin nila para mailabas si Minji sa villa. Sa tanong nito ay kumuha lang ng putik ang ating bida, pagkatapos ay agad na niya itong inilagay sa mukha niya. Saad rin ito na ito daw ay isang bagay sa kung sino ang mauna ay yun ang mauna kaya gawin daw nila ni Song Hanso ito gaya daw ng lagi nilang ginagawa. Kaya maghanda na daw ito dahil papasok na sila sa villa. Ngunit nang aalis na ang ating bida ay bigla itong napahinto at nabigla. Dahil pinigilan siya ni Song Hanso at sinabihan na maghintay daw ito dahil ano daw yun. Pinakita naman dito kung ano ang nakita nito, ito ay ang isa sa mga tauhan ni Director Kang na tumatakbo. Sa loob ng villa galit na galit si Director Kang dahil sa mga nangyari, saad pa nito kay President Ju na hahawakan ba daw nito ang responsibilidad sa mga binitawan nitong salita kanina, ang salita na hindi siya natatakot sa kanilang National Special Mission of Bureau. Habang galit na galit pa rin si Director Kang ay tinawag siya ng kanyang tauhan dahil mayroon daw silang problema. Dahil ang issue daw patungkol sa warrant ni President Ju ay kinansela. Nang marinig naman ito ni Director Kang ay mas lalo pa itong hindi makapaniwala, kasabay rin itong nagsaad ang kanyang tauhan na tumawag daw ang kanilang Vice Minister. Agad naman itong kinuha ni Director Kang, nagsalita rin ang Vice Minister ng mga ito na si Director Kang daw ay nagtatrabaho ng todo, habang tinatawag nito si Director Kang sa pangalan nito na Kang Gokchul. Pero sa ngayon daw ay bumalik daw muna ito sa kanilang ofisina, dahil may pag-uusapan daw sila pag nakabalik na daw ito. Nang marinig naman ito ni Director Kang ay hindi ito makapaniwala sa mga nangyari, habang nagsasalita pa rin ang kanilang Vice Minister ay nagsaad pa ito na kung bakit daw nagsasanhi ng gulo si Director Kang kahit wala naman daw itong dalang warrant, at sinabihan niya pa ito na ano daw ang ginagawa nito. Sa sobrang galit ni Director Kang ay agad niyang tinapon ang telepono, sa pagbagsak rin nito, ay nagpahabol pa ng salita ang kanilang Vice Minister na bumalik na daw ito ngayon dito para maayos daw nila ang ginawa nitong gulo. Pagkatapos rin mag-usap ng mga ito ay kaagad na hinarap ni Director Kang si President Ju habang binabanggit ang salitang kaya pala daw ay hindi natatakot sa kahit ano si President Ju ay ito pala ang ibig sabihin nito. Pero kung iniisip daw nito na ang husay nito ay umasa daw ito,
At hindi pa daw niya nakikita ang Vice Minister ng South Korea na kumilos ito ng ganito. Sa sobrang galit na nga na nadama ni Director Kang ay inatake na nito ang mga bagay-bagay na nasa kanilang gilid, habang nagmumura ito ay nagsaad ito na hindi daw siya makapaniwala sa sobrang dumi ng mga pangyayari. Pagkatapos nitong nagwala ay nilapitan niya ulit si President Ju at sinabihan na mag-ingat daw ito, dahil wawasakin niya daw ang ipinagmamalaki nito sa hinaharap kaya tandaan niya daw ito. Pagkatapos niyang sinabi ito ay agad na itong tumalikod habang sinasabihan nito ang kanyang mga tauhan na umalis na daw sila. Pagkatapos makasakay ng mga ito sa kanilang sasakyan ay nagsaad si Director na kung nasaan daw ang grupo ng 6 Gold of Stars, sinagot naman ito ng kanyang driver na nakasakay na daw ang mga ito. Nang malaman naman ito ni Director Kang ay sinabihan niya ito ng kung ganon ay umalis na daw sila ng dahan-dahan at huwag na daw ito na lumingon-lingon pa. Umalis daw sila na parang walang nangyari. Habang makikita natin sa likuran nito si Minji na matagumpay nilang nakuha mula sa mga kamay ni President Ju. Habang papaalis sila Director Kang ay sa bawat galaw ng mga driver niya ay sinasabihan niya ito na maghinay-hinay lang. Habang tinitignan nila President Ju na papaalis sila Director Kang ay may mabilis na tumatakbo papunta sa kanila na parang may balita itong ibibigay. Nang makita ito nila Director Kang ay agad na silang umikot at mabilis na umalis. Nang makarating ang tauhan ni President Ju sa kanya ay humingi ito ng tawad dahil huli na daw siya nang tiningnan niya ang mga ito. Dahil nung makarating daw siya sa kinaroroonan ni Team Leader Han ay nawalan daw ito ng malay, at ang gumawa daw dito ay ang isa sa mga 6 Gold of Stars. Nang marinig naman ni President Ju ang paliwanag nito ay nabigla ito dahil sa alam niya daw ay ang lahat daw ng miyembro ng 6 Gold of Stars ay pinatumba na ni Chief Han o kanyang planning director. Habang masaya na nakasakay si Director Kang sa kanilang sasakyan ay nagsaad ito na gaya daw na sinabi niya dito na ito daw ang pinakamataas sa sarili nitong field. At kala ba daw ng grupo ni President Ju na matatapos daw ito nang nasa kanila ang kalamangan, ngunit gaya ng inaasahan niya ay napakadali lang daw ng mga ito na talunin. Humingi rin siya ng tawad sa mga ito dahil ang 6 Gold of Stars daw ay mas maalam daw pagdating sa secret ong operasyon, hindi sa labanan. Dito pinakita sa atin paano nila nakuha si Minji, ay inutusan ni President Ju si Team Leader Han na dalhin nito si Minji sa underground. Kaagad naman itong ginawa ni Team Leader Han kaya makikita natin ang dalawa na naglalakad habang nakatakip ang mukha ni Minji. Pagkatapos bigla na lang nawala si Team Leader Han sa tabi ni Minji. At makikita natin na iba na ang kasama ni Minji dito at kinuha rin ito ang nakatakip sa mukha ni Minji pagkatapos sinabihan siya nito na kung makakalakad ba daw ito. Kaya sa kasalukuyan ay tinitingnan nito ni Minji dahil ito ang tumulong sa kanya, habang nagpapasalamat ito ay kasabay na tumutulo ang pawis nito. Nang marinig naman ng mga ito ang ginawa nitong pagpapasalamat ay tinitigan lang nila ito ng masama. At ang tao rin na pinapasalamatan niya ay ang sumakal sa kanya. Kaya napaiyak na lang ito habang nawawalan ito ng malay. Sa ilang minuto nga na pagsakal sa kanya ay tuluyan na itong nakatulog. Sa ginawa nga ng tauhan ni Director Kang dito ay natuwa at pinuri niya pa ito na mahusay daw ang ginawa nito, at nagsaad pa na ngayon daw ay may pakinabang na ito. At sana rin daw ang ibang nakasakay sa ibang sasakyan ay maging katulad niya. Dahil imbis na bantayan daw siya ng mga ito ay dapat gumawa daw ang mga ito ng kilos ng patago. Sa usapang patago naman ay makikita natin ang isang imahe ng isang tao na nasa likuran ng sasakyan na nagtatago at sa sasakyan pa kung nasaan ang miyembro ng 6 Gold of Stars. At makikita rin natin kung sino ito ay walang iba kung hindi ang ating bida habang hinahanda nito ang kanyang lubid.